Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa tatag at pag-ibig. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa taong hindi mo inaasahang mananakit sa iyo. Paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong mundo ay siya ring dudurog nito sa pinakamalupit na paraan? Ngunit paano kung sa gitna ng mga durog na pangarap, may sisibol na bagong pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa Ang Ganti ng Isang Puso. Napabuntong hininga na lang si Tala habang nakatitig sa mga sobrang nakakalat sa maliit niyang lamesa sa kusina. Pula ang tinta ng karamihan sa mga ito. Isang malupit na paalala ng mga bayaring malapit nang lumampas sa takdang araw. Tubig, kuryente, renta. Tila umiikot ang mga numero sa kanyang isipan, kasabay ng kumakalam niyang sikmura na hindi pa nakakakain ng tanghalian. 5 taon. 5 taon na siyang nagsisikap mag-isa para itaguyod ang dalawa niyang anak, sina Enzo at Ina, mula nang iwan sila ni Marco. Ang buhay na dati komportable ay naging isang araw-araw na pakikipaglaban. Ngunit para sa mga anak niya, kakayanin niya ang lahat. Biglang tumunog ang doorbell, bahagya siyang nagtaka. Wala naman siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang pinto, isang delivery man ang sumalubong sa kanya. May hawak na isang sobrang kakaiba sa mga bill na kinasanayan niya. Kulay cream ito, makapal ang papel, at mabango. Nakasulat ang kanyang pangalan sa eleganteng calligraphy, Jang Tala Alcacid. Para po sa inyo, ma'am, sabi ng lalaki. Pinirmahan niya ang resibo at kinuha ang sobre. Isinara niya ang pinto at sinuri itong mabuti. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan at isang makapal na card ang kanyang inilabas. Gawa sa mamahaling papel, may gintong mga palamuti sa gilid. Nanginig ang kanyang mga kamay nang mabasa ang mga nakaukit na pangalan, Marco Riego at Clarice Valeriano. Request the honor of your presence as they are united in marriage. Bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Si Marco, ang dati niyang asawa, ikakasal na. At kay Clarice, ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng kanilang mga pangalan, nakaukit ang isang petsa. Isang petsa na parang sinadyang isaksak sa kanyang puso. October 25, ang araw ng kanilang wedding anniversary. Bigla siyang napakapit sa pader. Isang alaalang hindi niya gustong balikan ang biglang bumuhos sa kanyang isipan. Ang huli nilang anibersaryo, bago ang lahat ay gumuho. Nasa isang simpleng restaurant sila sa tabi ng dagat. Hawak ni Marco ang kanyang mga kamay, nakatitig sa kanyang mga mata. Ikaw lang ang mamahalin ko, Tala. Bulong nito noon, ang boses ay puno ng sinseridad na pinaniwalaan niya ng buong puso. Ikaw lang, hanggang sa huli. Isang kasinungalingan, isang matamis na lason. Ang alaala ay naglaho at napalitan ng malamig na katotohanan ng kanyang maliit na kusina. Isang mainit na likido ang pumatak sa mamahaling card. Luha, sunod-sunod. Hindi niya napigilan ang isang hikbi na kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hikbi ng sakit, ng panghihinayang at ng galit. Bakit? Bakit kailangan pang gawin ito? Hindi pa ba sapat na kinuha na ni Marco ang lahat sa kanya? Ang kanyang pera, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang mga pangarap? Kailangan pa ba siyang insultuhin sa ganitong paraan? Napayuko siya. Hinahayaang bumuhos ang luha. Sa isang saglit, naramdaman niya muli ang pamilyar na bigat ng pagkatalo. Naramdaman niyang muli na siya ang babaeng iniwan, ang talunan, ang kawawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, napadako ang kanyang tingin sa ref. Nakadikit doon ang isang litrato ni na Enzo at Ina.
Ang kanilang mga ngiti ay puro at puno ng buhay. Ang kanyang dalawang anghel, ang kanyang lakas. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Habang tinititigan niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ang sakit sa kanyang puso ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Ang kalungkutan ay naging apoy. Ang kahinaan ay naging determinasyon. Hindi. Hindi na siya iiyak para sa lalaking iyon. Hindi na siya magpapatalo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay hindi na nanginginig. May isang numero lang sa isip niya. Dinayal niya ito at sa pangalawang ring pa lang ay may sumagot na. Tala, ayos ka lang? Ang boses sa kabilang linya ay malalim at puno ng pag-aalala. Ang boses ni Kael. Huminga ng malalim si Tala. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi na basag. Ito ay kalmado, malamig, at puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapangyarihan. Nakuha ko na, Kael, sabi niya. Ang imbitasyon. Natahimik ang kabilang linya, naghihintay. Hinawakan ni Tala ng mahigpit ang card. Ang gilid nito ay bumaon sa kanyang palad. Pupunta ako, Kael. Pero sisiguraduhin kong ito ang araw na hinding-hindi niya malilimutan. Pagkatapos ng tawag, hindi nag-aksaya ng oras si Kael Diwa. 5 minuto lang ang lumipas, nag-text siya kay Tala. Kapihan Pag-asa, 30 minutes I'm on my way. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag ng suporta, isang katiyakang hindi siya nag-iisa. Ang Kapihan Pag-asa ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye sa lungsod ng Sansinag. Malayo ito sa mga naglalakihang coffee chains. Luma ang mga kasangkapan, amoy bagong giling na kape ang hangin, at mahina lang ang tugtog. Ito ang lugar ni Kael. Simple, pribado, at totoo. Dito niya dinala si Tala sa kanilang unang date. Nauna siyang dumating, umorder siya ng paboritong kape ni Tala, isang mainit na caramel macchiato at isang itim na kape para sa sarili. Habang naghihintay, ang kanyang isip ay lumilipad na sa mga susunod na hakbang. Ang determinasyon sa boses ni Tala, kanina, iyon ang hudyat na hinihintay niya. Ngayong handa na si Tala na lumaban, sisiguraduhin niyang lahat ng armas ay nasa panig nila. Nang pumasok si Tala sa pinto, kitang-kita pa rin sa mukha nito ang bakas ng sakit, ngunit may bago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng apoy. Kael, bati niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Tumayo si Kael at sinalubong siya. Hindi niya ito niyakap. Sa halip, magalang niyang inalalayan ito sa upuan. Alam niyang ang kailangan ni Tala ngayon ay hindi awa, kundi respeto. Umupo ka, Tala. Darating na ang kape mo. Ilang sandali silang natahimik. Hinayaan ni Kael si Tala na magsalita unang. Sinisigurado niyang mararamdaman ko na talo ako, sabi ni Tala. Nakatingin sa labas ng bintana na wala akong kwenta, na ipinagpalit niya ako sa mas maganda, mas mayaman, at ginawa niya ito sa mismong araw natin. Hindi sumagot si Kael, hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Pero tama na, dagdag ni Tala, at ngayon ay tumingin na ito sa kanya. Pagod na akong maging biktima. Kung gusto niya ng palabas, Kael, ibibigay ko sa kanya. Pero sa palabas na ito, ako ang bida. Ako ang mananalo sa huli. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kael. Ito ang Tala na una niyang nakilala. Isang babaeng matatag sa kabila ng lahat. Hindi ito simpleng ganti, Tala, mahinahon niyang sabi. Ito ay pagkuha ng hustisya. Ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa'yo at sa mga anak mo. Inilapag ng waiter ang kanilang mga kape. Hinintay ni Kael na makainom si Tala bago magpatuloy. Ang legal team ko ay naghahanda na sa lahat. Paliwanag niya. Ang kailangan lang natin
ay ang mga huling piraso ng ebidensya para patunayang nandaya si Marcos sa inyong financial settlement. At malapit na nating makuha yon. Di umalis si Kael sa kapihan matapos ihatid si Tala sa kanyang sasakyan, ngunit hindi siya umuwi. Nagtungo siya sa isang mataas na gusali sa sentro ng business district, ang Diwa Tower. Ang simpleng lalaking nakikipagkape kanina ay nag-iba ng anyo. Pagpasok niya sa kanyang minimalist at high-tech na opisina sa pinakatuktok ng gusali, siya na si Kyle Diwa, ang kinatatakutang tech mogul. Mula sa kanyang bintanang salamin, tanaw niya ang buong lungsod ng Sansinag. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa screen ng kanyang computer. Isang secure video conference ang nag-umpisa. 3 mukha ang lumitaw, ang kanyang abogado, isang private investigator, at isang forensic accountant. Update, maikli at mariin niyang utos. Mr. Diwa, nagsalita ang abogado, si Attorney Robles. Malakas ang kaso natin. We are pushing for the reopening of the case based on fraudulent disclosure of assets. Pero kailangan natin ng smoking gun. Nahanap na namin, sabat ng investigador. Isang wire transfer na ginawa ni Riego, 1 linggo bago na finalize ang divorce. Papunta sa isang shell corporation sa Cayman Islands. The amount matches almost 60% of their declared joint assets. Tumango si Kael. I want the full paper trail. Bago matapos ang linggong ito, walang ititira. Nang matapos ang tawag, sumandal si Kael sa kanyang upuan. Ang katahimikan ng opisina ay nagbigay daan sa isang alaala. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang lumang litrato. 2 binatang nakangiti sa kamera, nasa harap ng isang maliit na garahe na may nakasulat na Tech Dreams Inc. Ang isa ay siya. Ang isa naman ay si David, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kaibigan niyang nawala ang lahat dahil sa panloloko ng isang Marco Riego. Hinaplos niya ang litrato. Para sa iyo ito, kaibigan, bulong niya sa hangin. Matitikman na rin niya ang hustisya. Ibinalik niya ang litrato sa drawer. Mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang personal assistant. Yes, sir? Book a private jet for 3 adults and 2 children. October 25 destination, Villa Maharlikas Private Helipad. Utos niya. Isang misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Make sure it arrives exactly at 3:00 p.m. Not a minute early, not a minute late. Habang ibababa na sana niya ang telepono, bigla itong nagring, si Attorney Robles. Sir, sabi ng abogado, ang boses ay may halong pananabik. Nakuha na natin ang mga dokumento mula sa Cayman Islands. May offshore account si Marco Riego na hindi niya idineklara. Huminga ng malalim si Kael. Nararamdaman ang bigat ng tagumpay na abot kamay na. Hawak na natin siya. Ang hangin sa mansyon ng mga Valeriano ay amoy pera. Mula sa mga Italian marble floors hanggang sa mga naglalakihang chandelier na gawa sa Swarovski crystals, lahat ay sumisigaw ng karangyaan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Marco Riego ay parang isang hari sa kanyang bagong kaharian. Nakatayo siya sa tabi ni Don Ricardo Valeriano, ang patriarka ng pamilya at isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, ngunit ang isip ni Marco ay nasa ibang bagay. Ang bawat ngiti, bawat tango, bawat tawang inilalabas niya ay isang kalkuladong galaw. I'm impressed with your plans for Riego Corp, Marco, sabi ni Don Ricardo habang humihigop ng kanyang mamahaling alak. You have a good head on your shoulders. Bagay na bagay ka para sa aking unikahiya. Maraming salamat po, Don Ricardo. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya si Clarice. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pekeng paggalang. Sa isip niya, ang pinapasaya niya ay hindi si Clarice, kundi ang bank account niya. Ang kasal na ito ang kanyang kaligtasan. Ang pagsasanibpuwersa ng Riego Corp at Valeriano Holdings ang mag-aahon sa kanya mula sa pagkakabaon sa utang.
Lumapit si Clarice, kumapit sa braso ni Marco. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa kaligayahan. Daddy, Marco and I were just finalizing the guest list. Everything is almost perfect. Almost? Tanong ng kanyang ama. Ngumiti si Clarice kay Marco. I was asking Marco kung inimbita ba niya ang, ang dati niyang asawa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Marco, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang mapaglarong-ngarong ngiti. Hinawakan niya ang pisngi ni Clarice. Oo naman, mahal ko. I sent her an invitation bilang paalala sa kanya kung ano ang sinayang niya. Hinalikan niya ito sa noo. Pero huwag kang mag-alala, hindi iyon magpapakita. Masyado siyang abala sa pagiging mahirap. Natawa si Clarice at ang kanyang ama. Para sa kanila, ito ay isang biro lang. Pero para kay Marco, ito ay isang mapait na katotohanan na pinanghahawakan niya. Si Tala ay isang anino na lang ng nakaraan. Isang babaeng din dudurog niya at wala nang kakayahang bumangon pa. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Marco na may kailangan siyang tapusing ilang mahahalagang tawag sa kanyang study. Ito ang kanyang santuwaryo sa loob ng mansyon. Isang silid na napapalibutan ng mga librong hindi naman niya binabasa. At pinalamutian ng mga tropeyong na panalunan niya sa mga golf tournament kasama ang ibang mayayamang negosyante. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Isinara niya ang mabigat na pinto gawa sa narra at sa isang iglap, ang ngiti sa kanyang muka ay naglaho. Pinalitan ito ng isang maskara ng pagod at pagkabalisa. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at nagsalin ng isang baso ng brandy. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang imahe ng isang matagumpay na lalaki ang nakikita niya. Ngunit sa likod nito, alam niya ang totoo. Isa siyang impostor na ilang hakbang na lang ang layo mula sa tuluyang pagbagsak. Biglang nag-vibrate ang isang teleponong nakatago sa ilalim ng mga papeles sa kanyang lamesa. Hindi ito ang mamahalin niyang smartphone na alam ni Clarice. Ito ang kanyang sikretong linya. Ang linya para sa mga problemang ayaw niyang malaman ng mundo. Isang unknown number ang tumatawag. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Riego, sagot niya. Ang boses ay mababa at pilit na pinatatatag. Ang pasensya ko. Paubos na, Marco. Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Isang boses na nagdudulot ng lamig sa kanyang buto. Nasaan na ang pera ko? 2 linggo ka nang delayed. Napapikit si Marco. Sinabi ko na sa'yo, malapit na. Konting panahon na lang. Palagi na lang yan ang sinasabi mo. Sigaw ng lalaki. Ang mga investors ko nagagalit na. Kung hindi ka makakabayad sa katapusan ng buwan, baka hindi lang Riego Corp ang bumagsak. Baka pati ang maganda mong mukha may mangyaring hindi maganda. Pagkatapos ng kasal, mabilis na sagot ni Marco, ang boses ay may bahid na ng desperasyon. Pagkatapos ng kasal, makukuha mo ang pera mo. Doble pa. Pangako yan. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod bago tumawa ng mapakla ang lalaki. Hawak ko yung pangako mo, Riego. Siguraduhin mong tutuparin mo. Dahil kung hindi, baka ang regalo ko sa kasal mo ay isang kabaong. Binabaan siya ng telepono. Napasuntok si Marco sa lamesa, ang baso ng brandy ay halos matapon. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang lahat ay nakasalalay sa kasal na ito. Ang lahat. Kailangan niyang mapakasalan si Clarice. Kailangan niyang makuha ang tiwala ni Don Ricardo. Kailangan niya ng pera. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Inayos niya muli ang kanyang damit at sinubukang ibalik ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Malapit na. Ilang linggo na lang. Kakayanin niya ito. Nang akmang lalabas na siya ng silid para bumalik sa kanyang magiging pamilya, muling nag-vibrate ang sikreto niyang telepono. Hindi tawag, kundi isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala.
Binuksan niya ito. Nag-aakalang mula na naman ito sa kanyang pinagkakautangan. Ngunit iba ang mensahe. Maikli lang, 5 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang utang hindi nakakalimutan. Tinitigan niya ang mga salita. Hindi ito ang paraan ng paniningil ng kanyang akreedor. Iba ito. Mas personal. Mas mapanira. Tumingin siya sa paligid ng marang niyang silid na ngayon ay parang isang kulungang ginto. Ang perpektong mundo na kanyang binuo ay biglang naramdamang napakarupok. Ang tanong ay hindi na kung guguho ba ito, kundi kailan. Ang opisina ni Attorney Robles ay nasa ika-35 palapag ng isang gusaling salamin at bakal. Mula sa bintana, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na gumagapang. Dati, ang ganitong kataas na lugar ay magdudulot ng hilo kay Tala. Ngayon, habang nakaupo siya sa isang malambot na leather na upuan sa harap ng isang malaking mahogany desk, pakiramdam niya ay nasa tamang lugar siya. Nasa itaas, kung saan malinaw niyang nakikita ang lahat. Handa ka na ba, Ganggi Alcacid? Tanong ni Attorney Robles, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking may matalas na tingin at boses na naguutos ng respeto. Inilatag niya sa harap ni Tala ang isang makapal na dokumento. Ito na yon, ang formal na petisyon para buksang muli ang kaso ng kanilang ari-arian. Batay sa fraudulent disclosure of assets. Hindi nanginig ang kamay ni Tala nang hawakan niya ang ballpen. Tinitigan niya ang linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang pirma niya ay sumisimbolo sa pagsuko. Ngayon, ang bawat letra na isusulat niya ay isang deklarasyon ng digmaan, isang malalim na hininga, at pagkatapos ay mariin niyang inilagda ang kanyang pangalan. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang putok ng baril na hudyat ng pagsisimula ng laban. Salamat sa iyong katapangan, Geng Alcacid, sabi ng abogado habang maingat na kinukuha ang dokumento. Ipapadala na namin ang service of summons sa opisina ni G. Riego sa loob ng 1 oras. Asahan mong tatawag siya. Hindi nagkamali ang abogado. Kalalabas pa lang ni Tala sa gusali, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Ang sikat ng araw ay parang may dalang bagong pag-asa. Ngunit ang pakiramdam ng kalayaan ay hindi nagtagal. Nagring ang kanyang telepono at ang pangalan sa screen ay nagdulot ng pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Marco. Saglit siyang nag-atubili. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang pirma niya kanina. Hindi na siya ang dating Tala. Sinagot niya ang tawag. Anong kalokohan ito, Tala? Ang sigaw ni Marco mula sa kabilang linya ay napakalakas na halos kailangan niyang ilayo ang telepono sa kanyang tainga. Nakatanggap ako ng sulat mula sa korte. Anong akala mo, ha? Na pwede mo akong takutin? Huminto si Tala sa gilid ng kalsada, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi kita tinatakot, Marco. Sagot niya, ang boses ay kalmado at kontrolado. Kinukuha ko lang kung ano ang para sa amin ng mga anak ko. Isang halakhak na puno ng pang-iinsulto ang kanyang narinig. Para sa mga anak mo? Tala, sinisira mo ang buhay nila. Gusto mo bang lumaki sila sa gitna ng iskandalo? Gusto mo bang mabasa nila sa internet na ang sarili nilang ina ang sumisira sa ama nila? Ito ang dati niyang kahinaan. Ang mga anak nila. Dati, ang mga salitang ito ay sapat na para umatras siya at umiyak. Pero hindi na ngayon. Ang sumisira sa kanila, Marco, ay ang isang amang nagnakaw ng kanilang kinabukasan para lang sa sarili niyang ambisyon. Matatag niyang sagot. Tapos na ang araw na kaya mo akong kontrolin gamit ang mga bata. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. May pera ka ba para dito? Panunumbat ni Marco. Nagbago ng taktika. Saan ka kukuha ng pambayad sa abogado? Sa kakarampot na kinikita mo sa pagtitinda ng kung ano-ano online? Huwag mo akong patawanin. Tala, itigil mo na to habang maaga pa, bago ka pa mapahiya.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. "Huwag mo akong alalahanin, Marco. Meron akong tulong." "Sino? Sino ang nakikialam dito?" Sigaw muli ni Marco. Ang boses ay puno na ng galit at bahid ng pagdududa. "Wala ka nang pakialam doon," sabi ni Tala. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Tapos na ang araw na kaya mo akong takutin, Marco. Magkita na lang tayo sa korte." At bago pa man makasagot si Marco, pinindot na niya ang end call. Pag-uwi niya sa bahay, may isang malaking kahon na naghihintay sa kanya. Galing kay Kael. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang napakagandang damit. Isang evening gown na gawa sa mamahaling seda na may marangal na kulay asul na tila sinasalamin ang kalaliman ng dagat sa gabi. Isinabit niya ito sa kanyang aparador. Hindi niya ito sinukat. Sa halip, tumayo siya sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang isang pagod na ina, isang babaeng iniwan, o isang biktima. Ang nakita niya ay isang mandirigma. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang mga anak, sinubukan niyang muli ang damit. Habang isinasara niya ang zipper sa likod, ito ay bumagay sa kanya ng perpekto. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay matangkad, elegante, at puno ng dignidad. Isang babaeng handang harapin ang anumang laban. Samantala, sa isang marangyang opisina sa kabilang panig ng lungsod, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ibinato ni Marco Riego ang isang mamahaling florerang porselana sa pader. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig kasama ng mga bulaklak at tubig. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi niya maikubli. Hindi ito ang Tala na kilala niya. Ang Tala na kilala niya ay iiyak. Ang Tala na kilala niya ay magmamakaawa. Ang Tala na kilala niya ay matatakot. Ang babaeng nakausap niya sa telepono kanina ay ibang tao. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman patungkol sa dati niyang asawa. Takot. Gabi na. Ang apartment ni Kael ay isang testamento sa kanyang pagkatao. Malawak, moderno, ngunit hindi magarbo. Walang mga gintong palamuti o naglalakihang painting. Ang mga dingding ay salamin. At ang tanawin mula sa ika-impramipata palapag ay ang kumikinang na lungsod ng Sansinag. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng classical music ang maririnig. Nakaupo si Tala sa isang komportableng sofa. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Katatapos lang nilang pag-usapan ang mga susunod na legal na hakbang. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na kanilang natatamo, may bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mamahaling damit, ang pinakamagaling na abogado, ang walang sawang suporta. Napakabuti ni Kael, ngunit ang lahat ng ito ay parang napakabilis, napakalaki. Isang bahagi niya ang natutuwa, ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isip na nagtatanong, "May problema ba, Tala?" Tanong ni Kael, na tila nababasa ang kanyang iniisip. Nakatayo ito malapit sa bintana. Hawak ang sarili niyang tasa. Huminga ng malalim si Tala. Kailangan niyang malaman. "Kael, salamat sa lahat. Sa lahat-lahat." Pero nag-atubili siya. "Hindi ko maintindihan." Lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng malamyos na ilaw. "Ang alin?" "Itong lahat," sabi ni Tala. Iginala ang kamay sa hangin. "Ang abogado, ang mga plano, ang tulong mo. Alam kong mayaman ka. Pero sobra-sobra ito. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Para sa akin?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Puno ng pag-asa at kaunting takot. Hindi agad sumagot si Kael. Naglakad siya papalayo sa bintana at naupo sa silyang katapat ni Tala. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tinitigan siya ng diretso sa mata.
Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay nagkaroon ng bahid ng pait at galit na ngayon lang nakita ni Tala. Noong una, oo na pag-amin niya, ang boses ay mas mababa kaysa karaniwan. Noong una kitang makilala sa isang art exhibit, nakita ko sa iyo ang isang babaeng matatag na pilit bumabangon. Hinangaan kita. At nang malaman ko ang kwento mo at kung sino ang nanakit sa iyo, gusto kitang tulungan. Huminga siya ng malalim. Pero ang totoo, Tala, hindi lang ito tungkol sa iyo. Personal din ito para sa akin. Kumunot ang noo ni Tala. Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong matalik na kaibigan. David ang pangalan niya. Pag-uumpisa ni Kael, ang bawat salita ay tila may bigat. Magkasama kaming nangarap. Nagtayo kami ng isang maliit na tech startup sa isang garahe. Puno kami ng pag-asa. Mayroon kaming isang revolutionary na software na alam naming magpapabago sa industriya. Tumayo siyang muli, hindi mapakali. Kailangan namin ng investors. At isa sa mga nilapitan namin ay isang batang negosyante na palangiti at magaling magsalita. Si Marco Riego. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ipinagkatiwala namin sa kanya ang lahat. Patuloy ni Kael. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa kanyang gilid. Ang aming ideya, ang aming code, ang aming mga pangarap. Sinabi niyang tutulungan niya kami. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag namin. At makalipas ang isang buwan, inilunsad ng sarili niyang kumpanya ang isang software na eksaktong kopya ng samin na may kaunting pagbabago lang. Kinasuhan namin siya, pero wala kaming laban. Siya mayaman at may koneksyon. Kami, 2 bata lang na may pangarap. Naubos ang lahat ng ipon namin sa kaso. Nalubog kami sa utang. Bumagsak ang kumpanya. Tumingin si Kael kay Tala at sa mga mata nito, nakita niya ang sakit ng maraming taon. Hindi kinaya ni David. Nahulog siya sa matinding depresyon. Sinisi niya ang sarili niya at isang gabi, iniwan niya kaming lahat. Ang huling mga salita ay isang bulong, puno ng sakit na hindi pa rin nawawala. Napatakip ng bibig si Tala. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang galit sa mga mata ni Kael, ang kanyang determinasyon, ang kanyang pag-ayaw kay Marco. Hindi lang ito simpleng pagtulong. Ito ay isang misyon. Kaya pala, halos pabulong na, sabi ni Tala. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ninanakaw ni Marco. Hindi lang ang pera o ideya, Tala. Sabi ni Kael, ang boses ay naging matigas na parang bakal. Ninanakaw niya ang kinabukasan ng mga tao, ang kaluluwa nila. Ginawa niya yon kay David at ginawa niya rin yon sa'yo. Lumapit si Tala sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na sila isang bilyonaryo at isang babaeng nangangailangan ng tulong. Sila ay 2 taong pinag-isa ng iisang kaaway, 2 pusong sinugatan ng iisang tao. Inabot niya ang kamay ni Kael. Malamig ito. Mahigpit ang kanyang hawak. Kung ganon, sabay nating gagawin ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Para sa mga anak ko at para kay David. Tumingin si Kael sa kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay sa mga mata ni Tala. Sa wakas, isang tunay na ngiti ang nakita niya mula rito. Isang ngiti ng pasasalamat at pagkakaisa. Para sa hustisya, sabi niya, tumango si Tala. Ang apoy sa kanyang mga mata ay mas nagliliyab pa kaysa dati. Handa ka na ba? Sa pinakamalaking palabas ng buhay natin? Tinitigan siya ni Kael. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang pangakong matagal nang binuo. Ipinanganak akong handa. Ang mundo ni Marco Riego ay unti-unting gumuho at kasabay nito ang natitira niyang katinoan. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng desperasyon. Ang babaeng inakala niyang hawak niya sa palad
ay isa na ngayong kalabang hindi niya matantiya. At ang multo ng nakaraan, sa anyo ng isang misteryosong tumutulong kay Tala, ay nagpaparamdam ng kapangyarihang hindi niya kayang banggain. Pakiramdam niya ay nasusukol na siya. Ang mga pinagkakautangan niya ay araw-araw nang tumatawag. Ang pamilya Valeriano, lalo na si Don Ricardo, ay nagsisimula nang magtanong tungkol sa legal na problemang biglang lumitaw. At si Tala, ang dating mahinang tala, ay hindi na natitinag. Sa isang taong sanay na laging nananalo, ang pakiramdam ng pagkatalo ay hindi katanggap-tanggap. Kung hindi niya kayang talunin si Tala sa korte, tatakutin niya ito hanggang sa ito na mismo ang sumuko. Gagamitin niya ang huling alas na alam niyang kahinaan nito. Isang gabi, habang pauwi si Tala mula sa grocery, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang itim na kotse na walang plaka. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nang makarating siya sa gate ng kanyang apartment complex, huminto rin ang kotse sa kabilang kalsada. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis din ito. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon, ngunit kinabukasan, may isang brown envelope na ipinasok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan, walang address. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, may mga litrato. Mga litratong kuha ng hindi niya alam. Siya habang namimili sa palengke. Siya habang naglalakad sa parke. Siya habang naghihintay ng bus. At ang pinakakilabot sa lahat, isang litrato ni na Enzo at Ina na naglalaro sa labas ng kanilang eskwelahan, kuha mula sa malayo. Sa ilalim ng mga litrato, may isang papel na may nakasulat na salita. Gawa sa mga letrang ginupit mula sa dyaryo. Itigil mo na kung ayaw mong may mangyaring masama. Ang takot na naramdaman ni Tala ay hindi katulad ng dati. Ito ay malamig at matalim. Isang takot na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Agad niyang tinawagan si Kael. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at galit. Calm down, Tala, sabi ni Kael sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Huwag kang lalabas ng bahay. Papunta na ako dyan. Hindi nagtagal. Dumating si Kael. Kasama ang dalawang malalaking lalaking nakasuot ng barong. Hindi sila mukhang ordinaryong driver o bodyguard. Mukha silang mga profesional na sinanay para sa seguridad. This is Miguel and Rafael, pagpapakilala ni Kael. They will be with you and the kids 24/7 until this is all over. Hindi sila aalis sa tabi ninyo. Naiintindihan ba? Tumingin si Tala sa dalawang lalaki. Pagkatapos ay kay Kael. Hindi kailangan to, Kael. Masyado ng kailangan. Putol ni Kael. Ang kanyang panga ay matigas. Desperado na si Marco. At ang mga taong desperado, gumagawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. I will not risk your safety. O ng mga bata. Naintindihan ni Tala. Ang laro ay umabot na sa bagong antas. Hindi na ito simpleng kaso lang. Ito ay naging mapanganib na. Kinabukasan, isinakatuparan ni Marco ang kanyang sunod na plano. Alam niyang 3:00 ng hapon ang uwian ni na Enzo at Ina. Nagpunta siya sa eskwelahan ng mga ito, naghihintay sa labas ng gate. Ang kanyang plano, kausapin ang mga bata, magmakaawa, ipakita sa kanila kung gaano siya nalulungkot at gamitin ang kanilang inosenteng pagmamahal para kumbinsihin si Tala na itigil na ang kaso. Nakatayo siya sa tapat ng gate, suot ang kanyang pinakamahal na suit, may dalang dalawang laruan. Ngunit bago pa man niya makita ang anino ng kanyang mga anak, 2 pamilyar na bodyguard ang humarang sa kanyang daraanan. Mr. Riego, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay magalang ngunit walang emosyon. Bawal po kayong lumapit. Sino kayo? Mga anak ko ang sinusundo ko. Palusot ni Marco. May utos po kami mula kay Gong. Alkasid na huwag kayong palapitin sa mga bata. Sagot naman ni Rafael. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip
sa kanyang dibdib. Namula ang mukha ni Marco sa galit at hiya. Ang mga ibang magulang na nagsusundo ay nagsisimula nang tumingin sa kanila. Wala kayong karapatan, sigaw niya. Mayroon po kaming restraining order na inihain kaninang umaga lang, Mr. Riego. Mahinahong sabi ni Miguel na tila may inilabas na nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Gusto niyo po bang basahin? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Restraining order. Ang bilis. Paanong... Sa gitna ng kanyang pagkagulat, nag-ring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit alam niya kung kanino galing. Anong ginagawa mo sa eskwelahan ng mga anak ko, Marco? Tanong ng isang malamig na boses. Si Kael Diwa. Wala kang pakialam dito, Diwa. May pakialam ako. Sagot ni Kael. Ang bawat salita ay may bigat. Dahil sa oras na saktan mo si Tala o ang mga anak niya, ako na mismo ang makakalaban mo. At maniwala ka sa akin, Riego. Ayaw mong mangyari yon. Isang mabilis na takot ang gumapang sa puso ni Marco. Ang lalaking ito, ang boses nito ay may awtoridad na hindi niya kayang pantayan. Subukan mong lumapit ulit sa kanila, Marco, pagbabanta ni Kael, at sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin bago pa man ang kasal mo. Binaba ni Kael ang tawag. Naiwan si Marco na nakatayo sa labas ng gate, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Pinagtitinginan na siya ng mga tao. Ang kanyang plano ay hindi lang pumalpak. Ito ay sumabog sa mismong mukha niya. Umalis siyang parang asong nabahag ang buntot. Habang nagmamaneho pa uwi, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang banta ni Kael. Hindi ito isang simpleng abogado o mayamang kaibigan. Ang taong tumutulong kay Tala ay isang malakas na kalaban. Pagdating niya sa kanyang opisina, tinitigan niya ang invitation card para sa kanyang sariling kasal na nakapatong sa lamesa. Ang papel na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay parang naging isang ticket na ngayon para sa kanyang sariling pagbagsak. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang kasal na ito ang magliligtas sa kanya o ang tuluyang magbabaon sa kanya sa lupa. Para kay Clarice Valeriano, ang buhay ay isang perpektong fairy tale at siya ang prinsesang malapit nang makuha ang kanyang happily ever after. Ang bawat detalye ng kasal nila ni Marco ay pinaplano niya ng may kasamang pananabik. Ang mga bulaklak ay mula pa sa Holland. Ang kanyang wedding gown ay gawa ng isang sikat na international designer at ang venue, ang Villa Maharlika, ay nakahanda na para sa pinakamalaking kasalan ng taon. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga huling detalye sa kanyang sun-drenched study, napansin niya ang isang salansan ng mga credit card statements sa gilid ng kanyang lamesa. Ito ang joint account na binuksan nila ni Marco para sa mga gastusin sa kasal. Kinuha niya ito para i-check kung pumasok na ba ang bayad para sa caterer. Habang tinitingnan niya ang listahan ng mga transaksyon, bulaklak, imbitasyon, alak, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang malaking halaga ang ibinayad sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Vantage Point Consulting. Kumunot ang kanyang noo. Consulting? Hindi sila umupa ng wedding consultant maliban sa coordinator na bayad na ng kanyang ina. At ang halaga, hindi birong halaga. Sapat na para makabili ng isang bagong kotse. Tiningnan niya ang petsa. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Hindi siya naghinala agad. Marahil ay isa itong sorpresa mula kay Marco. O baka naman isang corporate expense na aksidenteng na i-charge sa maling card. Nagpasya siyang tanungin ito mamaya sa hapunan. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanilang marangyang hapunan, kaswal niya itong binanggit. Marco, mahal, I was going through our statements. May nakita akong charge mula sa Vantage Point Consulting. Ano yon? Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Ngumiti pa nga ito ng malambing. Inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Hey, nahuli mo pala ako.
Nahuli saan? Nagtatakang tanong ni Clarice. It was supposed to be a surprise. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila nahihiya pa. Isang regalo para sa'yo, para sa honeymoon natin. They're a high-end travel consultancy firm. Sila ang nag-aayos ng isang secret destination para sa atin. Gusto ko sanang sorpresahin ka. Ang paliwanag ay perpekto. Masyadong perpekto. Ngumiti si Clarice, pero may kung anong maliit na tinig sa likod ng kanyang isipan. Isang bagay na hindi tama. Bakit parang rehearsed? Oh, Marco, you shouldn't have. Sabi niya. Pilit na pinasigla ang boses. Pero salamat. Mahal. Tinapos nila ang hapunan na puno pa rin ng tawanan at matatamis na salita. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga na si Clarice sa kanyang malawak na kama, hindi mawala sa isip niya ang pag-uusap na yon. Hindi ang pera ang problema. Ang problema ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam na parang may itinatago sa kanya. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Sa isang sulok ng kanilang library, kung saan walang makakarinig, dinayal niya ang isang numero. Ang numero ni G. Cesar Salcedo, ang pinagkakatiwalaang financial advisor ng kanilang pamilya sa loob ng 30 taon. Mang Cesar, Clarice po ito, mahina niyang sabi. Senyorita Clarice, napatawag po kayo? May problema po ba? Wala naman po, Mang Cesar. May ipapakisuyo lang po sana akong maliit na pabor, sabi niya. Pilit na pinapanatiling kaswal ang boses. Maaari niyo po bang i-check ang isang kumpanya para sa akin? Vantage Point Consulting po ang pangalan. Gusto ko lang pong malaman kung lehitimo ba sila. Discreetly lang po sana. Siyempre, senyorita, ipadala niyo lang po sa akin ang detalye. Ako na po ang bahala. Sagot ng matanda na may halong pagtataka sa boses. Ilang oras ang lumipas. Sinubukan ni Clarice na ibaling ang kanyang atensyon sa kanyang wedding gown na kararating lang at nakasabit na sa isang mannequin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kumikinang na mga beads at ang eleganteng disenyo nito. Ito ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Cesar. Senyorita Clarice, sabi nito, at sa tono pa lang ng boses niya, alam na ni Clarice na may mali. Ano po yon, Mang Cesar? Yung kumpanya pong pinapacheck ninyo, Vantage Point Consulting. Huminto sandali ang matanda. Isa po itong Shell Corporation, senyorita. Itinatag lang po ito 3 buwan na ang nakalipas. Walang opisina, walang empleyado. At ang bank account na pinagbayaran, nakalink po ito sa isang kasong isinampalaban kay G. Triego, ilang taon na ang nakalipas. Isang kaso po ng financial fraud. Parang huminto ang mundo ni Clarice. Ang mga salita ni Mang Cesar ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Shell Corporation, Financial Fraud, Marco. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Senyorita, nariyan pa po ba kayo? Tanong ng boses mula sa nahulog na telepono. Dahan-dahan niyang dinampot ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Senyorita Clarice, sabi ni Mang Cesar, ang boses niya ngayon ay puno na ng pag-aalala. Sigurado po ba kayo sa lalaking pakakasalan ninyo? Hindi siya nakasagot. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya niyang muli sa kanyang perpektong wedding gown. Ngayon, hindi na ito simbolo ng isang pangarap. Mukha na itong isang magandang kasinungalingan. Ang gabi bago ang kasal ni Marco ay hindi maingay. Sa maliit na apartment ni Tala, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang pantay na paghinga ng kanyang 2 anak na mahimbing nang natutulog. Ang katahimikang ito ay isang malaking kontradiksyon sa digmaang nagaganap sa loob ng kanyang puso. Maingat niyang hinalikan sa noo si Enzo at pagkatapos ay si Yaina. Inayos niya ang kanilang mga kumot, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa kanilang mga buhok.
Ang mga inosenteng mukha na ito, ang kanyang naging kanlungan sa gitna ng unos. Sila ang kanyang dahilan. Para sa kanila, ang laban na ito. Mula bukas, anak, bulong niya sa hangin. Ipapangako ni Mama na hindi na tayo muling matatakot. Hindi na tayo muling maghihirap. Isinara niya ng marahan ang pinto ng kanilang silid at nagtungo sa maliit na balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang karagatan ng mga ilaw ng lungsod ng Sansinag. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit hindi niya ito alintana. Sa loob niya, nag-aalab ang isang halo-halong emosyon, kaba, pananabik, at isang bakas ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Lungkot para sa pamilyang minsan niyang pinangarap, para sa mga pangakong napako, para sa pag-ibig na naging lason. Hindi ka dapat nagpapalamig. Isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Kyle may dalang isang shawl na maingat niyang ipinatong sa kanyang mga balikat. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Salamat, mahina niyang sabi. Tumayo si Kyle sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hinahayaang siya ang unang magsalita. Magkasama nilang pinagmasdan ang tanawin. Natatakot ako, Kyle. Pag-amin ni Tala, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Natatakot ako sa kung anong mangyayari bukas, pero kasabay nito, nasasabik ako. Nasasabik na akong matapos na ang lahat. Normal lang yan, sagot ni Kyle. Ang anumang malaking pagbabago ay laging may kasamang takot at pananabik. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin mong pakinggan. Tumingin si Tala sa kanya. May isang bahagi sa akin na nalulungkot pa rin para sa mga taong sinayang namin, para sa mga pangarap na nawala. Maiintindihan yan, sabi ni Kyle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Bahagi yan ng paghilom, ang pagtanggap na may nawala. Pero hindi ibig sabihin noon ay doon ka nalang titigil. Ang pagbitaw sa nakaraan, ang tanging paraan para mayakap mo ang hinaharap. Ang mga salita ni Kyle ay parang gamot sa kanyang naguguluhang puso. May kung anong bigat ang nabawasan mula sa kanyang dibdib. Pumasok siyang muli sa loob ng apartment, nagtungo sa kanyang aparador. Mula sa pinakailalim na drawer, kinuha niya ang isang maliit at luma ng kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ibabaw ng kupas na pulang velvet, ay ang dati niyang wedding ring. Simple lang ito, ngunit para sa kanya noon, ito ang simbolo ng lahat ng bagay na walang hanggan. Hinawakan niya ito. Ang daliri niya ay hinahaplos ang malamig na metal. Ang singsing na minsan ay nangako ng habambuhay. Na pagmamahal ay siya na ring naging simbolo ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang mailalabas. Sa halip, isang pakiramdam ng kapayapaan ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang isinara ang takip ng kahon. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang formal na pagtatapos. Hindi ito isang galaw ng galit, kundi isang galaw ng pagtanggap. Tapos na. Nakamasid lang si Kyle mula sa may pinto, isang tahimik na saksi sa kanyang simbolikong paglaya. Itinago ni Tala ang kahon sa pinakalikod ng aparador, kung saan hindi na niya ito muling makikita. Pagharap niya, nandoon pa rin si Kyle, naghihintay. Lumapit siyang muli sa balkonahe. Ngunit ngayon, mas gumaan na ang kanyang pakiramdam. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit mas nangingibabaw na ang pag-asa. Hinawakan ni Kyle ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Bukas, hindi lang ito tungkol sa nakaraan, mahinang sabi ni Kyle. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tungkol din ito sa simula ng ating kinabukasan. Sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang lugar na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Ang Villa Maharlika. Mula sa kanilang kinatatayuan, tila isa itong bituin na nahulog sa lupa. Puno ng mga ilaw,
at naghahanda para sa isang marangyang pagdiriwang. Ang entablado para sa pagbagsak ni Marco. Ang entablado para sa kanyang muling pagbangon. Huminga ng malalim si Tala. Ang malamig na hangin ay pinupuno ang kanyang baga. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng paghihirap sa loob ng 5 taon. Lahat ay magtatapos bukas. Handa na ako. Ang Villa Maharlika ay isang paraiso sa lupa. Ang mga puting rosas ay nakahanay sa pasilyo kung saan dadaan ang nobya at ang mga kristal ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamamahaling damit. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang bulungan ng mga usapang sosyal. Sa gitna ng lahat, sa harap ng altar, nakatayo si Marco Riego. Ang kanyang nangiti ay mas malapad pa kaysa dati. Isang nangiti ng absolutong tagumpay. Ito na ang rurok ng lahat ng kanyang pagsisikap. Nagsimulang tumugtog ang musika. Lahat ay napalingon sa dulo ng pasilyo. Si Clarice sa kanyang napakagandang wedding gown ay naglalakad na parang isang anghel. Hawak ang braso ng kanyang amang si Don Ricardo. Para kay Marco, ang tanawing iyon ay hindi lang isang nobya. Ito ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang korona. Nasa gitna na ng seremonya. Handa nang ibigay ni Marco ang kanyang mga panata. Mga salitang pinagpraktisan niya, mga kasinungalingang binalot sa tamis. I, Marco Riego, take you, Clarice Valeriano. Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol. Sa simula, ito ay isang mahinang ugong lang, isang tunog na hindi nababagay sa solemne ng okasyon. Lumakas ito ng lumakas, hanggang sa naging isang malakas na pagaspas ng elisi. Ang mga bulaklak ay nagsimulang yumugyog. Ang mga mantel sa lamesa ay nililipad ng hangin. Lahat ng mga bisita ay napatingala sa langit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Isang itim na helicopter ang dahan-dahang bumababa mula sa langit. Ang tunog nito ay nakakabingi. Sinisira ang perpektong katahimikan ng kasal. Lumapag ito sa gitna ng malawak na hardin ng Villa Maharlika. Ilang metro lang mula sa kinatatayuan ng mga bisita. Napatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at inis. Sino ang bastos na sisira? Sa kanyang perpektong araw, bumukas ang pinto ng helicopter at mula roon, lumabas si Tala. Hindi siya ang Tala na inaasahan ni Marco. Hindi siya ang babaeng umiiyak at mukhang kaawa-awa. Ang Tala na lumabas mula sa helicopter ay nakasuot ng isang makapigil hiningang royal blue na gown. Ang tela ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante. Ang kanyang mukha ay may ekspresyong kalmado, ngunit mapanganib. Sa tabi niya ay si Kael Diwa. Matikas sa kanyang itim na suit, ang kanyang presensya ay nag-uutos ng kapangyarihan. At sa magkabilang gilid nila, hawak ang kanilang mga kamay, ay sina Enzo at Ina, nakasuot ng formal na damit. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang ama. Ang buong hardin ay natahimik. Ang tanging maririnig na lang ay ang humihinang tunog ng elisi ng helicopter. Lahat ng mata ay nasa kanila. Naglakad si Tala. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Naglakad siya sa gitna ng pasilyo na para sana kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa mga nagtatakang bisita. Nakatuon lang ito sa isang tao, kay Marco. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa iba't ibang emosyon, pagkabigla, pagkalito, at sa huli, isang galit na hindi maitago. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Tala. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Magalang siyang kumuha ng isang wireless microphone mula sa sound system. Tumingin siya sa mga bisita, pagkatapos ay kay Clarice, na ngayon ay nakatayo na parang estatwa, at sa huli, kay Marco.
Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaling-awngaw sa buong hardin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako naparito para tumutol. Sa katunayan, naparito ako para batiin ang aking dating asawa. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Congratulations, Marco. Sa wakas, nahanap mo na ang perpektong partner para sa'yo. Ang salitang partner ay binitiwan niya ng may diin at sarkasmo. Bilang regalo, nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang maliit na business presentation tungkol sa kung gaano kagaling na negosyante ang lalaking nasa harap ninyo. Sa hudyat niya, ang dalawang malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng altar na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng masayang magkasintahan ay biglang umilaw. Ngunit hindi mga litrato ang lumabas. Ang lumabas ay mga kopya ng bank statements, mga dokumento ng isang offshore account sa Cayman Islands, mga email sa pagitan ni Marco at ng isang pekeng kumpanya. Ang bawat dokumento ay isang matibay na ebidensya ng kanyang pandaraya, ng kanyang pagnanakaw sa ari-ariang dapat ay para sa kanyang mga anak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Nakita ni Tala ang mukha ni Don Ricardo Valeriano. Ang dating pagmamalaki ay napalitan ng isang nakakakilabot na galit. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumutla na. Patayin niyo yan. Patayin niyo ang mga screen. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nakalantad na para sa lahat. Sa kanyang desperasyon, lumingon si Marco kay Clarice, hinawakan ang braso nito. Mahal ko, huwag kang maniwala dyan. Pakana lang niya yan para sirain tayo. Ngunit ang babaeng hinarap niya ay hindi na ang prinsesang puno ng pagmamahal. Ang mga mata ni Clarice ay malamig na parang yelo. Dahan-dahan ngunit mariin. Inalis niya ang kamay ni Marco sa kanyang braso. Kinuha ni Clarice ang mikropono mula sa kamay ni Tala. Tinitigan niya si Marco, hindi na bilang kanyang mapapangasawa, kundi bilang isang estranghero, isang manloloko. Marco, sabi ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapasyahan. May sarili rin akong regalo para sa'yo. Ang buong hardin ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata na kanina'y nakatuon kay Tala ay bumaling ngayon kay Clarice, ang nobyang nakatayo sa altar. Hawak ang mikropono na parang isang sandata. Ang kanyang muka ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na ngayon lang nakita ng lahat. Isang regalo, ulit ni Clarice. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag sa bawat salita. Habang abala ka sa pagpapadala ng imbitasyon sa iyong dating asawa, Marco, ako naman ay abala sa pag-alam kung sino ka talaga. Humarap siya sa kanyang ama. Daddy, patawad po. Nagbulag-bulagan ako. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Marco. Yung Vantage Point Consulting na sinabi mong regalo mo sa akin? Ang sorpresa mong honeymoon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nalaman ko ang lahat, Marco. Nalaman kong isa itong pekeng kumpanya. Isang shell corporation na ginamit mo para itago ang perang ninakaw mo mula sa sarili mong mga anak. Ang bawat salita ni Clarice ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Marco sa kahihiyan. Kung ang ebidensya ni Tala ay isang malakas na suntok, ang kumpirmasyon ni Clarice ang siyang knockout blow. Wala nang duda, wala nang puwang para sa kasinungalingan. Pamilya ko ang pinili ko, deklara ni Clarice. Ang kanyang boses ay buo na at matatag, dinig sa bawat sulok ng Villa Maharlika. Ang dangal ng pangalan natin, hindi isang manloloko. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Marco at sa mga mata niya, wala nang pag-ibig, tanging pandidiri. Itinaas niya ang kanyang kamay kung saan nakasuot
ang napakalaking engagement ring. Dahan-dahan niya itong hinubad. Tapos na tayo, Marco, sabi niya, at binitiwan ng singsing. Gumulong ito sa sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kasal na ito, kanselado. Parang isang dam na gumuho. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga bisita ay nagkagulo. Si Don Ricardo Valeriano, na kanina'y galit lang, ay isa na ngayong leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagang isang numero. Magpadala kayo ng mga pulis dito sa Villa Maharlika. Ngayon na. Nataranta si Marco. Hinawakan niya ang braso ni Clarice. Mahal ko, hindi. Pakinggan mo ako. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Clarice at malakas na itinulak si Marco. Sa lakas ng tulak na tumba si Marco sa sahig, ang kanyang perpektong suit ay nagusot. Ang kanyang dignidad ay tuluyang nawala. Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sirena, ang naging huling musika sa kasalang hindi natuloy. Habang papalapit sila, sinubukan ni Marco na tumayo at tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Pinalibutan na siya. Marco Riego, sumama po kayo sa amin. Habang pinoposasan siya, ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Tala. Nakatayo ito sa di kalayuan, hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Tala ang lahat. Galit, pagmamakaawa, at ang mapait na pagtanggap ng isang taong alam na wala na siyang kawala. At sa mga mata ni Tala, ang nakita ni Marco ay hindi paghihiganti o saya. Ang nakita niya ay kapayapaan, isang paglaya. Pagkatapos noon, mabilis na umalis sina Tala, Kael, at ang mga bata. Iniwan nila ang gulo, ang mga kamera ng media na nagsisimula ng dumating at ang durog na mundo ni Marco Riego. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintana ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdibisyon, ang amoy ng bagong lutong pandesal ay naghahalo sa amoy ng damong basa ng hamog sa hardin. Nakatayo si Tala sa kanyang kusina. Nakangiting pinapanood sina Enzo at Ina na naghahabulan sa kanilang maliit na bakuran. Ang buhay ay simple, ngunit ito ay kanya. Totoo. Nanalo siya sa kaso. Sa tulong ng ebidensya at ng testimonya mula sa panig ng mga Valeriano, na ibalik sa kanya ang lahat ng ninakaw ni Marco. At higit pa, si Marco ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan para sa fraud. Biglang tumunog ang telepono ni Tala, si Attorney Robles. Good morning, Tala. Tumawag lang ako para ibalita na pumasok na ang huling settlement payment. Tapos na ang lahat ng proseso. Malaya ka na. Salamat po, Attorney Robles. Salamat sa lahat. Pagbaba niya ng telepono, isang malalim na hininga ng kaligayahan ang kanyang pinakawalan. Sa wakas, tapos na talaga. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Si Kyle, suot ang isang simpleng polo shirt at maong, may dalang isang bayong ng mga prutas. Hindi na siya ang misteryosong bilyonaryo, kundi isang pamilyar na bisita na bahagi na ng kanilang linggo. Sabi ko naman sa'yo ako na ang mamamalengke, nakangiting sabi ni Tala. Gusto kong masigurong sariwa ang mga prutas na kakainin ng mga bata. Sagot ni Kael. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang pinapanood din ang mga bata. Naupo sila sa maliit na beranda, humihigop ng kape habang ang tawa ni na Enzo at Ina ang nagsisilbing musika sa kanilang paligid. Walang mga salita ng pangako, walang mga singsing. Ang mayroon lang ay isang komportableng katahimikan, isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Pinagmasdan nila ang paglubog ng araw, ang langit ay nagkulay kahel at rosas. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Tala. Nandito na tayo sa simula.
Mahina niyang sabi. Ngumiti si Tala. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, sagot niya. Nasa simula pa lang tayo. At sa paglubog ng araw na yon, isang bagong kabanata ang nagsimula. Hindi isinulat sa galit o paghihiganti, kundi sa pag-asa, kapayapaan, at isang pag-ibig na dumating sa tamang panahon. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala. Isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang muling pagbangon ng ating sarili. Ang pagpapatawad sa sarili at pagbubukas muli ng puso, ang pinakamalaking ganti sa mga taong nanakit sa atin. Ang hustisya ay darating, ngunit ang kapayapaan ng kalooban, ang tunay na kayamanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Lubos po naming ikasisiya kung mag-iiwan kayo ng komento sa ibaba. Anong aral ang napulot ninyo sa kwento ni Tala? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.